Mga idol, atin pong pag-usapan ang utos ng WBO na dedepensahan ni Terence Crawford ang kanyang title belt kay Alexis Rocha, at Subriel Matias gusto kalabanin si Regis Prograis para sa Unification Champion bout, at ang pahayag ni Eddie Hearn na dapat kalabanin ni Jake Paul si KSI sa next niyang laban. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol. Tara pag-usapan na natin. Si Terence Crawford ay inutusan ng WBO na idepensa ang kanyang title belt laban kay number 1 contender Alexis Rocha sa susunod niyang laban. Ang dalawa ay may 20 days para makipag-ayos ng laban bago ang isang purse bid. Sa kabila ng ipinag-uutos na laban, hindi ito nangangahulugan na mangyayari ito. Iiwan ni Crawford ang kanyang WBO title belt kung makukuha niya ang susunod na laban sa unification nila ni Errol Spence Jr. Ang dalawa ay may kaunting oras upang makipag-ayos sa isang deal dahil ang purse bid ay 3 linggo pa. Ang Block Prime at Golden Boy Promotions ay dapat magsama ng isang deal ng mabilis. Ito ang uri ng laban na palaging nagmamadaling gawin ni Crawford dahil ito ay very winnable at kagaya ng iba pa niyang laban mula nang umakyat siya sa 147 pounds division noong 2018, mas mabuting kalabanin ni Crawford si Spence kung gusto niyang kumita ng malaking pera, ngunit mukhang hindi yun mangyayari. Kung hindi kakalabanin ni Crawford si Rocha, at si Spence ay maaaring umakyat sa 154 para labanan si Keith Thurman. Hindi malinaw kung bakit sabik na sabik ang mga promoter ni Rocha sa Golden Boy Promotions na hayaan siyang kalabanin si Crawford. Kailangan nilang malaman na ang kanyang winning percentage ay napakaliit kapag si Crawford ang magiging kaharap niya. At sa pangalawang istorya ay ating pag-uusapan ang pahayag ni Subriel Matias. Matapos makuha ni Subriel Matias ang IBF Junior Welterweight title kontra kay Jeremias Ponce nitong linggo lang, ay mabilis na itinuon ni Matias ang kanyang atensyon kay Regis Prograis na isa ding kampyon sa 140-pound division. Ang 30 anyos na si Subriel Matias ay nagpahayag ng kanyang interes sa pagharap kay Regis Prograis sa isang unification bout. Napansin ni Prograis ang reaksyon ng mga tagahanga sa posibilidad ng kanilang magiging matchup, at tumugon si Regis sa social media sa pamamagitan ng pag-post ng "It's levels to this." Dagdag pa ni Subriel Matias na may mensahe siya at gusto niyang ipalaganap ninyo itong lahat. Prograis, pupunta siya para sa iyo, siya ang world champ ngayon, ipinapangako niya sa lahat na ipapadala kita sa ospital, kaya humanda ka na. At sa pangatlong istorya ay ating pag-uusapan ang pahayag ni Eddie Hearn kay Jake Paul. Pinayuhan ng Matchroom Boxing head guro na si Eddie Hearn na umiwas si Jake Paul na makipag-rematch kay Tommy Fury at sa halip ay labanan ang kapwa YouTuber na si KSI dahil nakikita niya yon na napakalaking laban. Malinaw na hindi makakagawa si Jake ng sapat na pagbabago para mapapaganda sa susunod na 4 hanggang 6 na buwan para talunin niya ang isang hugger runner tulad ni Tommy Fury, para matalo ang istilong ito. Mangangailangan ito ng skill set at ring IQ na hindi pa taglay ni Jake Paul. I do respect Jake Paul, and I respect him even more after last night. Hindi siya makakalaban, hindi siya magiging world champion, pahayag ni Eddie Hearn sa The Zone Boxing Show. Tingnan mo ito sa ganitong paraan. Kung lalabanan muli ni Jake si Tommy at matalo, bababa ang halaga ng laban nila KSI, at nangangahulugan iyon ng mas kaunting pera para kay Paul. Dagdag pa ni Eddie Hearn na binabaluktot ni Tommy ang mga panuntunan gamit ang mga taktika ng roughhouse, tulad ng paghagis ng mga rabbit punching, paghawak at paghampas, pagheadlock, pagtama sa break, at pagtulak, para matalo ang isang boksingero na nagpapahirap sa kanya gaya ng ginawa ni Tommy ay nangangailangan ng mga kasanayan at karanasan, at si Jake ay wala nito, at hindi niya ito makukuha anumang oras sa lalong madaling panahon.